Ang China mga tol ay parang hindi na talaga madala o makuha pa sa pakiusapan, no? Hindi na nga daw makuha sa santong dasalan ayon dito sa title na panonoorin natin ngayon mula kay Sa Iyong Araw. Ayan, oh. Pilipinas huli na ang lahat. China hindi na makuha sa santong dasalan. Well, kahit naman noon pa, talagang ayaw nilang sinasabi nila na open sila sa pakikipag-usap pero ang reality naman hindi, no? Hindi sila open diyan. Kung open sila, di sana hindi nadadami pa yung mga diplomatic protest natin diyan mga tol, di ba? So eto, panoorin natin to mula kay Sa Iyong Araw, dagdag kaalaman naman tungkol sa mga kaganapan dito sa West Philippine Sea mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Tumitindi ang tensyon ng China at Pilipinas at isang nakakabahalang statement ng ating Pangulo na sinasabi niya na lalong sumasama ang relasyon ng Pilipinas at China na ito ay patungo hindi sa mabuti kundi sa mas malala. Ito na nga ba ang hudyat ng mas matinding tensyon ngayong 2024? Sino ba nagpapalala, di ba? Sila naman. Every time na meron tayong ginagawang activity dito sa West Philippine Sea, andyan sila naka-epal. Diba? Sila yung nagpapalala ng tension eh. Paulit-ulit nating sinasabi, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, mga tol. Diba? Kung makikinig lang kayo sa mga pahayag ng PCG o ng DND, Department of National Defense, hindi tayo nagsisimula ng gulo rito, mga tol. Tayo'y dumidepensa lang at pinoprotektahan natin kung ano yung totoong atin. Diba? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sinabi ni Marcos na ang mga diplomasyang pagsisikap sa China ay patungo sa mababang direksyon. Sinabi ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ng isang paradigm shift sa paraan kung paano nila nilalapitan ang isyu sa South China Sea dahil ang diplomatic efforts with Beijing ay patungo sa mababang direksyon. Ito rin ay ayon sa... Tapos eto, isa pa to, yung Chinese ambassador nila, di ba? Imbis na makatulong sa diplomasya para bumaba ang tensyon, ginagatungan pa nitong lokon to, di ba? Kaya nga ang daming mga Pilipino nananawagan pauwi na to, pabalikin na lang, palitan na lang ng iba siguro, no? Mga ganun mga bagay, mga tol. Which is sinasabi naman ng iba, hindi daw ganun yung kadali. Pero tignan nyo naman mga tol, ang Pilipinas lagi tayong open sa dialogo, di ba? Ayaw natin magsimula ng tensyon, pero sila talaga ang nagsisimula, palagian. At wala nga, sabi ko nga nung nakaraan, walang wenta mga kausap tong mga to with Beijing ay patungo sa mababang direksyon. Ito rin ay ayon sa ulat ng Rappler sa isang panayam kay Marcos sa Japanese media noong December 16 na bahagi ng ilan sa mga ito na ibinahagi sa Philippine media noong Lunes na sinabi daw ni Marcos na ini-ignore ng China ang mga tradisyonal na diplomasya na pagsisikap. Ayon pa ito sa isang pahayag ng Presidential Palace. Hanggang ngayon sumusunod tayo sa tradisyonal na paraan ng diplomasya pero ginagawa na natin ito ng maraming taon na mayroong kakaunting progreso. Sabi pa ni Pangulong Marcos na naroon sa Japan para sa commemorative summit kasama ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Mula nang maupo si BBM o PBBM mga tol, nakaka 100 plus, 127 o 37 ba yung diplomatic protest na naisubmit na natin sa kanila. Diba? Pero walang tugon, ini-ignore lang nila. Tapos kapag ini-interview sa media, willing daw sila makipag-usap. Gusto daw nilang matapos ang intensyon na to sa maayos na usapan, willing daw sila makipag-usap. Hello? Saan na yung mga pinadala ng Pilipinas na diplomatic protest? Bakit ini-ignore nyo? Diba? Kaya kung ikaw ay isang Pilipino at nagpapapaniwala ka sa mga pro-China, nako, hindi ka talaga Pinoy. Panahon na para sa mga bansa na nararamdaman na may kinalaman sa sitwasyong ito, kailangan nating magkaroon ng isang paradigm shift. Sabi pa ni Marcos habang inuulit ang intensyon ng Pilipinas na iwasan ang marahas na konflik. Idinagdag niya na magpapatuloy ang kanyang pamahalaan sa pakikipag-usap sa kanilang mga kalyado at pagtataguyod ng isang joint position na naglalaman ng kanilang mga responsibilidad sa West Philippine Sea. Tinutukoy ng Pilipinas ang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng kanilang exclusive economic zone bilang West Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, nagpalitan ng mga akusasyon
ang Manila at ang Beijing hinggil sa banggaan ng kanilang mga sasakyang pandagat malapit sa isang kontrobersyal na shoal sa South China Sea, habang lumalala ang tensyon hinggil sa mga claim sa mahalagang daang tubig. Sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang kamakailang insidente ay labis na sanhi ng Pilipinas, ngunit hindi ito naglalarawan ng buong kwento ng relasyon ng dalawang bansa. Sa isang regular na news briefing noong Martes, sinabi ni Ministry spokesperson Wang Wenbin na handa ang China na maayos na pamahalaan ang pagkakaiba sa pamagitan ng dialogo at konsultasyon. Hindi namin isasara ang pintuan sa dialogo at ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas, sabi pa niya nang tanungin tungkol sa mga komento ni Pangulong Marcos. Bukod sa Pilipinas, mayroong overlapping claims sa China ang mga miyembro ng ASEAN na Vietnam, Malaysia at Brunei sa ilalim ng iba't ibang bahagi ng South China Sea. Isang daanan para sa mahigit na $3 trillion ng taunang komersyo ng barko. Ang Permanent Court of Arbitration noong 2016 ay nagsasabi na ang claim ng China ay walang legal na batayan. Isang pagpapasya na sinusuportahan ng Estados Unidos ngunit tinatanggi ng Beijing. At tunay ang mga kaibigan, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China at hindi natin alam kung saan ito patutungo ngayong papalapit na ang bagong taon. Palagay ko ito ay wala ng kalutasan mga tol. Hindi na to madadali pa ng pakikipag-usapan. Kasi tulad ng Pilipinas mga tol, etong China mas lalo tong desperado na't nangangailangan sila dahil bumabagsak ang ekonomiya nila mga tol. No? Napakarami, palubon ng palubon ang kanilang populasyon. At etong South China Sea, o kabilang na dyan ng West Philippine Sea mga tol, kasi bahagi yan ay mayaman sa likas na yamang dagat, alam niyo yun, langis, 'di ba? Mga isda na magagamit nila kapag na-control nila yan, magagamit nila para palakasin o pataasin yung kanilang ekonomiya. Syempre, napakarami nila mga taong kailangan pakainin. At alam niyo naman mga tol, ang isang gipit, talagang desperado yan. Kahit sa patalim, gumakapit, di ba? Yun nga yung kasabihan So wala na silang pakialam kahit labag na sila sa batas mga tol. Imaginary nga lang nila yung yung 9-dash line nila, imagine lang nila yun na meron silang ganun. At yun ang pinapanindigan nila mga tol. Wala na silang pakialam kahit humantong pa to sa gera o sa labanan mga tol. Basta ang gusto nilang nakawin at gusto nilang angkinin, gagawin nila. No, sorry sa mga pro-China pero ganun talaga yung bansang sinusuportahan nyo. Nangaangkin sila ng mga teritoryong hindi naman kanila. Ano kaya ang mga hamon sa pagitan ng dalawang bansa? Magiging mas mabuti kaya o magiging mas malala? I-comment mo naman kaibigan ang iyong kuro-kuro upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Ang pagmamatwid ng mga pro-China, di ba? Ine-exercise lang daw ng China yung kanilang sovereign rights. Anong sovereign rights? Wala nga. Di ba? Wala nga silang sovereign rights dyan. Doon sa kanila. Sa exclusive economic zone nila meron. Pero napakalayo naman to. Halimbawa na lang, Scarborough. Di ba? Sa atin, nasa 100 plus nautical miles lang yan. Sa kanila, umaabot ng 400 miles. O, di ba? Doon pa lang Doon pa lang 400 nautical miles ang layo. 400 plus nautical miles ang layo niya sa kanila. Doon pa lang Paano mo ngayon masasabi na sa China yan? Samantalang nakapirma sila sa UNCLOS. At ang UNCLOS ang nagsabi na etong bawat bansa na to meron to 200 nautical miles na exclusive economic zone. Pumirma sila doon. Hindi nga nila kayang igalang o irespeto yung pirma nila, di ba? Mateo 24, verse 6-7. Ito lang may mga kasama lang kasing Bible verses dito kaya dapat hinay-hinay lang tayo mga tol no? Pero yung talaga totoong nangyayari mga kapatid, masyadong inaapi ng bansang China ang Pilipinas. No? Hindi lang Pilipinas maging ibang bansa nasasagasaan nila dahil dyan sa claim nila. Yun nga lang, Pilipinas lang ang kinakaya-kaya nila rito. Yung Pilipinas kasi masyadong mabait, hindi natin alam kung ano ba yung natin Kasi masyado lang tayo mabait. Tingnan nyo yung sa Taiwan, di ba may pumasok na mga illegal na mga mangingisda. Hinabol nung mga China ng Taiwan Coast Guard. Sobrang takot ng mga incheck, nagsitakbuhan, ayun, tumaob yung bangka. Ilan yung nasawing nila doon, mangingisda, o di ba? Ganun yung ginagawa nila Samantalang sa Pilipinas, nagtitipon-tipon sila diyan. Andiyan yung nag-swarm sila diyan, napakaraming mga illegal fishing boat.
Anong ginagawa ng Pilipinas? Wala, minamatyagan lang din natin sila. Ayaw kasi natin talaga ng mag-escalate pa yung tension kasi nga tayo lang yung bukod tanging bansa na konting kibo nag-aano na agad yung China, nagwawala na agad samantalang sa ibang bansa hindi nila magawa yan. Nasanay sila sa atin eh. Rinig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Yan, kung ano yung mga nangyayari ngayon, kinakailangan talaga mangyari yan dahil nakasulat yan sa Bible mga tol eh, pero hindi pa to wakas, no? Unang-una nangyari na nung 1914, sumunod yung 1942 tama 42, di ba? Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Oh, lahat yan nangyayari na eh. Tagutom, mga salot, di ba? Kakatapos lang ng pandemic, mga lindol, iba't ibang dako. Oo mga kaibigan, ito ang pinabanggit ng banal na kasulatan na matutupad ang mga pangyayaring ito bago darating ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga naman, ihanda natin ang ating mga sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Doon tayo dapat nakafocus no? Hindi dito sa magiging kalagayan ng mundo. Well, kaya natin to binibigyan ng focus mga tolod. Kaya natin to binibigyan ng panahon para pag-usapan kasi nabubuhay pa tayo rito sa mundo eh. At walang nakakaalam ni isa sa atin kung kailan magaganap yung araw ng paghuhukom na sinasabi sa banal na aklat. So habang nandirito pa tayo mga tol at habang nabubuhay, syempre dapat aware tayo sa mga nangyayari at kaganapan na nagaganap, no? Lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas, mga tol. So maraming salamat sa inyong panonood, mga tol. Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo dito? Comment ka na lang sa baba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.